To discuss more about the upcoming papal conclave, we have Father Jerome Ceciliano, the Executive Secretary of the CBCP's Commission on Public Affairs. Father, thank you for joining us again. Thank you also for inviting me. Good morning to everyone. All right, Father. In conclave is about to begin. I think it's tomorrow, no? Tomorrow. But there are some things lang siguro you could teach the faithful. Tidbits about the conclave. May nagsasabi daw na any baptized Catholic can supposedly be elected Pope. Is that correct? Well, actually, it's the cleric. A cleric is an ordained minister. Ibig sabihin, kahit ordinaryong pare ay pwede namang maging Santo Papa, pwede ma-elect. But then, realistically speaking, sino ba naman na mag-i-elect halimbawa ng isang katulad ko, na isang ordinaryong pare, na hindi naman kilala ng mga cardinal electors. Kaya mapapansin natin, in the recent past, ang lahat naman ng mga nakahalal na Santo Papa ay nanggagaling din sa hanay ng mga kardinal. Ako naman po, Father, kasi some observers would say the conclave process daw po lacks transparency. How would you respond to that? And bakit po ba? What's the wisdom behind it? Bakit hindi po dapat meron pong secrecy yung prosesong iyon? Well, the very clear wisdom behind it is the cardinal elector should not be pressured by the outside world in choosing the next leader of the Catholic Church. Tayo halimbawa, kapag naghahalal ng ating mga elected officials, ang daming pressures dyan eh. Kaya nga may tinatawag tayo na patronage politics, politics of guns, guns and gold, politics of ano pa ba yan, kaya kung ano-anong pamamwersa, pamimilit. Dito, sa paghahalal ng Santo Papa, dapat freely given yung decision nila na piliin ang isang kandidato, cardinal, o di kaya kung sino man dyan, na maging leader nga ng Katolikong simbahan. So yun ang basic na reason kung bakit ay sinisequester sila sa loob ng Sistine Chapel. Wala nga dapat na mga gadgets sa loob ng Sistine Chapel para mag-interfere doon sa kanilang gagawing proseso dahil nga ayaw nila na mabahiran ito ng impluwensya ng mga tao sa labas ng Sistine Chapel. Kaya pala to the point na nabasa ko po kasi sa isang article, pati daw po yung phone line doon within the vicinity kung saan gagawin yung conclave ay puputulin nila to avoid nga daw po outside influences. Correct. Father, okay, so tomorrow, what's going to happen? At least meron tayong alam na overview. Ano po yung unang mangyayari bago i-sequester yung mga cardinal? May yung special mass? Will there be special prayers? Usually, how many votes are allotted for the first day? So, isa-isahin natin sa tanong mo, no? Ano ba ang unang gagawin? Ang unang gagawin dyan, magkakaroon ng misa for the election of the Pope. Approximately, gagawin yan mga alas 4 ng hapon o alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas, pero 10 o'clock doon sa Vatican. After ng misa nila, sila ay iipunin doon po sa Apostolic Palace. May chapel doon, yung Pauline Chapel sa Apostolic Palace. And then magpo-procession sila patungo ng Sistine Chapel. Habang sila ay nagpo-procession patungo ng Sistine Chapel, ay ini-invoke nila yung Litany of the Saints. Pag ando doon na sila sa loob ng Sistine Chapel, ang gagawin naman ay pag-awit ng Veni Creator Spiritus. Ito naman ay invocation ng Holy Spirit para gabayan ang gagawin nilang pagpipili sa susunod na magiging Santo Papa. And then, pagkatapos itong pag-aawit ng Veni Creator Spiritus, sila ay magpe-pledge naman ng secrecy. Okay? Dahil kinakailangan nga na ito ay lingid sa kaalaman ng mga tao sa labas. Yung gagawin nila walang pressure, walang pwede mag-interfere, kaya may absolute secrecy, gagawin nila yung pledge na yon. And then pagkatapos ng pag-pledge, sasabihin ngayon ng Master of Ceremonies na exa omnes, ibig sabihin everybody out. Okay, lalabas na ngayon yung mga hindi naman cardinal electors, pero maiiwan muna yung Master of Ceremonies at saka yung preacher na inelect nila. Anong ibig sabihin ng preacher? Bago sila mag-umpisa ng botohan,
meron munang reflections na gagawin yung preacher. Mm. Ang pagkakaalam ko, yung preacher na to ay yung dating preacher ng Papal Household, isang Franciscan cardinal, si Cardinal Cantalamessa. So siya muna magbibigay ng reflection. After makapagbigay ng reflection, yung dalawang ito, yung nag-preach at saka yung Master of Ceremonies, aalis na rin sila sa loob ng Sistine Chapel. At doon na uumpisan ngayon yung pagpipili ng mga kardinal. Ngayon, isa-isa, habang sila ay nakapag-decide na, sinulat na nila doon sa piece of paper kung sino man ang kanilang pipiliin, ay meron na naman silang pledge. Ano yung pledge na yon? Sasabihin nila na Jesus Christ as my witness and then as my judge. Ang sinulat ko dito ay yung karapat-dapat talaga na mamuno ng simbahan sa mata ng Diyos. Tapos yan ay nakalagay sa isang parang platito o pate or urn. Tapos ihuhulog nila yan doon sa malaking chalice. And then lahat sila, no, sasabihin yon, Jesus Christ as my guide, inspiration, and then as my kumbaga judge. Pag natapos na nila lahat yon, ay uumpisahan na yung scrutiny. Okay? Anong ibig sabihin ng scrutiny? Yung pagbibilang na dyan. So meron silang mga scrutineers. Pagkatapos na tingnan nung isa, papasa na naman dun sa isa pang scrutineer. And then, kapag na-validate na nung dalawa, babasahin na yung pangalan. Okay, pag nabasa na yung pangalan, yan ay i-thread nila. No? Unti-unti nila, isa-isa, bawat balot ay i-thread nila. Tapos, ay ilalagay nga nila dun sa urn. And then yung urn, kapag halimbawa, nakakuha na sila ng 2/3 majority. Okay. Kung 132 ang cardinal electors, hindi ako mathematician, pero lumalabas na mga 89 votes ang kailangan. So kapag halimbawa nakakuha sila ng 89 votes or more, okay, yung mga na-thread na yon, natusok na yun, mga balota, iulog nila doon ngayon sa, kumbaga, sa oven, tapos lalagyan nila ngayon ng, kumbaga, ay chemical, dahil nga nakuha na yung 2/3 majority. So yung chemical na yon, dapat puti yung lumabas na usok sa chimney. White smoke. Okay, ngayon, kung sakali man na sa unang scrutiny ay wala, okay, so yung chemical na itim ang lalabas na usok ang ilalagay nila. Ngayon doon sa first day, sa May 7 mismo, isang scrutiny lang ang gagawin nila. Then the succeeding days, merong dalawa na election sa umaga, and then meron namang dalawang election din sa hapon. So yun po. Ngayon, ang napag-alaman ko, kapag halimbawa after a period of mga 4 days, wala pa silang napili, ayan, papasok na naman ulit yung isang preacher para magkaroon sila ng moment for reflection, prayer, discernment, until such time na makuha talaga nila yung 2/3 majority. 2/3 na yun, oo. Yeah. Alright. So, mahaba-haba pa pala. Mahaba-habang proseso. Pero we joined you, Father, and the rest of our Catholic brothers and sisters in praying po for a very fruitful and safe process po of conclave tomorrow. Maraming salamat po sa inyong oras. That was Father Jerome Siciliano, the Executive Secretary of the CBCP's Commission on Public Affairs. Maraming salamat po.